Hello mga boss, shout out po sa inyo lahat. Ayun mga boss, nandito na naman kami ni Danny Boy sa kanyang silihan. At may gagawin kami dito mga boss. Bahagi namin sa inyo kung ano ba ang gagawin namin dito ngayon sa kanyang silihan. So ito mga boss, panoorin nyo ito. Kung ano ba ito gagawin namin dito. Hello mga boss. Kumusta po kayo lahat mga bossing? Ngayon mga boss, ang ginagawa namin dito ni Danny Boy, nag-proning kami sa kanyang sili. Ito yung inaabangan ng mga viewers natin na palagi tinatanong, bakit hindi daw kami nagpo-proning ng sili? So ngayon mga boss, mag-proning kami para makita nyo kung anong pag-proning ang gagawin namin. Ang pag-proning ng sili mga bossing, maraming diskarte. Ang iba, ang ginagawa nila, top pruning. Yung sili, wala pang mga sanga, pinuputol yung talbos para tumubo ang sanga. So yan ang top pruning. Ang purpose, para padamihin yung sanga. Top pruning mga boss ang tawag dyan. Ang isang diskarte pa ng iba naman dyan na pag-pruning, yung tinatawag nila na Y pruning. So ang ginagawa nila dyan, hinihintay nila na magkaroon ng sanga yung nagwaway. Katulad dito sa ibabaw ng sili Danny Boy, nakaway ang sanga. Pag tubo ng Y na sanga, ang ginagawa nila, pinuputol yung dulo ng sanga sa Y. Yan yung tinatawag nila na Y pruning. So ang purpose niyan, para dumami pa rin yung yung sanga. At kung ano-ano pa mga pruning mga boss ang ginagawa ng kapwa ating farmers. Ang iba naman, lahat ng dahon dyan sa baba, sa katawan na yan at mga sanga tumutubo, tinatanggal nila, hinahaplos nila yan para matanggal lahat. So isa rin yan sa mga diskarte ng pag-pruning. So dito ngayon mga boss, ang ginagawa namin Danny Boy na pag-pruning, hindi ito Y pruning at hindi rin ito top pruning. Ang ginagawa namin dito ngayon, lahat ng shoot sa baba na tumutubo, yan yung tinatanggal namin. At yung mga dahon na maliliit na tumutubo dyan sa baba, yan yung inalis namin. Pero yung dahon na malalapad sa baba, yung dating mga dahon na malalapad, hindi namin yan tinatanggal, iiwan namin. Yan o, yan, ganyan sa ginagawin Danny Boy. Iniiwanan lahat ng dahon sa baba na malalapad, yung mga unang dahon yan. Ang purpose niyan, kasi yung dahon na malalapad na yan, yan yung magpapakain ng mga sanga sa taas at ng bunga. At yan naman ay kusa yan nalalagas pagdating niya sa takdang edad. So mahulog kusa yan mga boss. So habang siya ay bata pa sili, yan yung nagpapakain sa taas. So siya ang mag-absorb ng pataba, ihigupin niya yon at ipapasa naman pataas. So yan mga boss ang ginagawa namin ngayon ni Danny Boy na diskarte naman ng pag-pruning. Kasi bawat farmers nga kasi may kanya-kanyang diskarte at pamaraan ng pag-pruning. So kami lahat na lang shoot sa baba. Yan ang tinatanggal namin ngayon. Para maging maaliwalas yung baba at saka yung pataba hindi mapipigilan ng mga shoot na tumutubo sa baba. Kasi pag hinayaan natin yan dyan, yan yung pipigil sa pataba para hindi makarating sa taas yung mga shoot na yan. Kaya siya yung tinatanggal namin. Hanggat maliliit pa siya, inaalis na namin siya. Kasi pag malaki na yan, nakakahinayang natanggalin. Lalo pagka maganda na bulas na masanga. So hanggat bata, alisin siya para yung pagsanga sa ibabaw doon sa Y at yung paglaki ng mga bunga ay hindi maantala. Walang kaagaw sa sustansya na inabsorb ng mga ugat. So yan mga boss kanya-kanyang diskarte ng pagpruning. Ito mga boss yung sili Danny Boy na pinatubo F1. So 40 days na ito ngayon mga boss after transplanting. Katulad yan ang sinasabi namin sa inyo sa video, mga nakaraang video nito na linggo-linggo bigyan namin kayo ng update. So yun nga after 1 week. So dito sa amin mga boss, ano na ngayon pang ano na ngayon? Pang 20 days na nakaulan. Halos walang tigil kasi nag-start ang ulan. Ano pa ito July 8. Nag-start sa amin yung ulan hanggang inabutan na nga ng bagyo. So ito sili naman Danny Boy dahil yung organic yung practice nito. Pero gumamit din siya dito mga boss ng synthetic na abono. Pero mas karamihan yung karga dito ng abono yung mga organic katulad ng chicken dung na fermented. Kaya yung sili niya tuloy-tuloy ang arangkada at hindi siya na balda ng tubig, hindi siya nasaktan. Ayan mga boss may mga bunga na sa Y.
So yung bunga saway hindi na namin tatanggalin kasi sayang pa yun eh. Pakinabangan naman yan eh, kung hindi naman siya maibenta, kung konti lang, pwede naman gamitin pa sariling gamit. Hayaan na namin mga boss itong bunga saway, yung mga unang bunga. Ito lang mga shoot sa baba ang inalis namin. Pero dito sa baba, mayroon kaming mga shoot na iniiwan. Yung talagang makikita mo na talagang malusog naman talaga siya at nakahinayang matanggalin. So iniiwan na rin namin yung iba. Yan mga boss, ganito mga boss ang ginagawa namin dito. Lahat ng shoot sa baba na yun, oh, inaalis ko. At yung mga dahon na yun na manlapad sa baba, hindi ko yan tatanggalin. Kasi yan yung magsilbing magpapakain sa taas eh. At saka yan eh, kung saan naman yan manlagas pagdating sa tamang edad niya. So yan mga boss ha, hindi ito Y pruning at hindi top pruning. Kanya-kanya lang mga boss diskarte yan. So kasi ako dati noon mga ilang taon mga nakaraan doon sa mga tanim kong sili dati. Marami na rin akong ginawang ano doon, style ng pag-pruning. Halos lahat ng style eh sinubukan ko na rin. So kung minsan nga doon sa top pruning, okay naman siya kasi masanga nga. Kaso lang, hindi lahat ng pagkakataon eh maganda ang top pruning. Kadalasan yung top pruning ginagawa ko lang yan pagka yung katulad nga, yung minsan ang panahon nagluloko, katulad tumuulan, hindi makapag-abono, natural ang pagtubo ng sanga niya na abala. So ang nangyari naman ang sili ay tumatangkad siya, tumatangkad, nawalan sanga. So para lang siya kandila na nakatayo. So doon ko ina-apply yung top pruning kadalasan noon. Pero nito mga nakalipas na mga taon, ito na lang dahil nga kung minsan nasisingit naman yung pagtanim namin. Nakakaarangkada siya kahit na umuulan. Tulad nga nitong kay Danny Boy ngayon, no. Kahit ulan ng ulan, dahil nga yung ugat niya ay walang tama. So tuloy yung arangkada niya, pati sanga ayaw tumigil ang katutubo. So kung hindi namin bawasan yung mga busang sanga, ay ang sukal sa ilalim yan, ang kapal niyan. At yung dahon sa ibabaw, hindi mo na kayang palaparin yung dahon sa ibabaw. Pagka dumami yun dyan, shoot sa baba. Kasi pipigilan niya na yung pataba hindi na makakita sa taas. So ang mangyari niyan, habang tumataas yung sili, yung dahon sa dulo, paliit ng paliit. So ang tendency niya, pag lumit yung dahon sa dulo, mahirapan ka rin magpalaki ng bunga. Kahit gamitan mo ng pulyar, hindi siya masyadong lalaki. Lalo na sa siling panigang. Sa panigang, kailangan yung bunga malaki. Sa Taiwan, kahit na medyo maliit ang bunga, okay lang. Lalo pagka yung mahal ang Taiwan niya, mahalaga lang hinog, walang problema. Pero dito, ginagawa namin to para ipakita sa inyo kung paano ba yung style naman namin sa pag-pruning. Hindi ko mabos sinasabi na ito yung magaling at ito yung tama ang ginagawa namin. Nasa sa inyo mga boss kung ano discarding gawin yung pruning. Ito naman sa amin, ay ito lang yung gusto namin gawin sa aming siling tanim. At binabahagi naman namin sa inyo. Subukan nyo rin mga boss kung gusto nyo i-try, pwede nyo naman i-try. Kasi yung pruning nga, dati, na-try ko na yan lahat ng discarding ng pruning. Okay naman. Wala namang masama. Kaso lang kung minsan nga, depende sa panahon at saka sa arangkada ng tanim. May mga pagkataon kasi na ang sili, hirap na hirap barangkada lalo ngayong lupa pag hindi maganda yung pagka-kondisyon. Tapos nga yung panahon nga, pag abon at atraso, ang sili talaga ay lumalaki, parang kandila lang siya nakatayo. Walang sanga tumutubo. So bago siya magtubo ang Y, ang taas-taas na. So kapag tingnan, napakabuhay na. Kaya doon minsan, na-apply ko noon yung top pruning na sinasabi nila. So ito naman kay Danny Boy, hindi na kailangan mag-top pruning kasi mula siya nung umarangkada nung patabaan ng una, ang arangkada tuloy-tuloy Kita nyo mga boss 20 days na umulan, halos walang tigil, araw at gabi. Paminsan-minsan lang huminto. Minsan isang oras lang hihinto ang ulan, kalahating oras. Tapos bibira na naman. Itong kanya hindi asakta Kaya tingnan nyo mga boss, ang ganda ng arangkada Dalawang beses pala ito mga boss na napatabaan yung yung fermented na chicken dang. So dalawang beses pala niya na drencingan yan. Pero yung una dito arangkada, nagdilig siya rito ng purong urea naman na Viking. Yung 5 days after transplanting. After nga nun, ang sinunod niya yun ang mga manure ng chicken dang. Yung fermented, yung binabad niya sa tubig. So mula nun, hindi na ito napatabaan. 40 days na. Hindi na siya na ulit kasi nga ulan niya na ulan.
So paano gawin pataba niyan? Pag nilagyan ko pataba yan, ano daw ng tubig. Tayo nga tumigil yung kaulan. Hanggang ngayon nga mga boss, habang kami gumagawa ng video, umambon-ambon. Tapos mamaya nito bibira ang malakas. Kahinto nga lang ng malakas na ulan, kaya yung paghinto, sinabayan namin ng paggawa ng video mga bossing. Pinatubo ipuan mga boss ng condor seeds ito. So maganda mga boss. Kaya ito nga sabi namin tanggalan namin ng mga side shot, yung mga shot sa baba na tumutubo. Para tingnan namin na naman, ipakita sa inyo kung ano resulta. Kami, alam na namin ang resulta nito. Kasi nga ginawa ko ito noon pa, ng mga ilang taon ng mga nakaraan. So, doon sa mga viewers namin, ito binabagi namin sa inyo. Hindi namin sinasabi, hindi ko sinasabi mga boss, na ito yung magaling talaga na style ng pagpruning. At ito yung pinaka mahusay. So, nasa sa inyo mga boss, kung gayahin nyo o hindi. Choice nyo po yan, nasa sa inyo po yan. Kung anong gusto yung diskarte. Pwede mag-Y, pwede magta-pruning. Nasa sa inyo mga boss. Kung saan kayo komportable. At kung anong diskarte yung gawin nyo. Nakadepende mga boss sa bulas at arangkada ng tanim. Yung pagpupruning. Hindi ngunit sinabi na maganda mag-pruning. Kahit okay naman tanim, may bira ka ng bira. Kami hindi ganon. Depende sa arangkada ng tanim. So dito naman sa video ito, pinapakita lang namin sa inyo kung anong diskarte, kung paano kami mag-pruning. So, ito mga boss ang diskarte namin pag pruning. Ganito ako mag-pruning ng sili. Hindi ako nagpo-practice ng top at saka Y. Maliban nga nung unang panahon, ginagawa ko na nga rin yan, nagawa ko na yan. At nakita ko na yung resulta niyan. Okay naman yun. Lahat ng style ng pag-pruning, walang masama. At walang mali doon. Tama lahat yun. Nakadepende yan sa planters na nag-aalaga. At sa arangkada nga ng tanim. Kung anong klaseng pruning ang pwedeng i-apply. Yan mga boss depende sa arangkada ng tanim kung anong klaseng pruning ang pwedeng i-apply. So hanggang dito muna ako mga boss. Babay muna. Abangan nyo mga boss ang next update pa dito. Babay muna. Abangan ang next video. Bye bye.